Okay, good day everyone. Good afternoon, good evening, good morning to all. Kung anong oras man po kayo madatnan ng ating programa dito po sa Prophetic Insights on the Book of Revelation, ay welcome po natin kayo at dito po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating serye dito sa Seven Trumpets. At atin po itong talagang iniisa-isa mga kapatid, mga kaibigan, upang atin pong maunawaan ang mensahe po dito sa Seven Trumpets. At ang pinakahaba po na pag-aaral ay dito po talaga sa Sixth Trumpet, yung naiwanan po natin kahapon na kung saan ay atin pong binanggit ang tinatawag nating release, binitawan or talagang yung pagkatali doon sa apat na anghel na kung saan ay meron pong mensahe na maghanda po sa huling mga manggagawa na gagampanan po ang mensahe para matapos po yung gawain, the 200 million, na kung saan ay sa verse 15 po ng Revelation 9 ay nandun po yung fourfold messages. At ito po yung ating i-review pansamantala o panandalian po mga kapatid bago po tayo manalangin para magkaroon po tayo ng setting para po sa ating pag-aaral ngayong araw. These four messages, ito po yung sinasabi natin sa verse 15. Prepare the four angels for to slay the third part of men. Bakit po kaya na they will slay? Alam niyo mga kapatid, mayroon po silang mensahe na life or death. Ibig sabihin, ang tumanggap po ay magkaroon po ng kaligtasan. Ngunit yung mga taong mag-reject ay magkaroon po ng parusa. Okay, so that's why they will slay the third part of men. Na kung saan ito po yung pangatlong bahagi ng kasaysayan sa kaligtasan po ng tao. Na marami po ang maliligtas, ngunit marami din pong mapapahamak. Dahil after this mga kapatid, there will be 7 last plagues. Na kung saan ito po yung magtatapos at maging parusa po sa mga taong hindi tumanggap po ng message. The fire, the smoke, and the brimstone that we are talking about. Yun po yung power of the Holy Spirit. God will pour out His Holy Spirit to all flesh. And then, the suffering of Christ, Christ our righteousness, the pure gospel, at yung judgment, mga kapatid. So there will be judgment, and yun po yung pagpapatuloy na kung saan ay ang tumanggap po ng mensahe during that time will never taste death as well. They will be like Enoch. Enoch was not an Israelite, but he actually represents the great multitude. And those who had been saved from the church, as represented by Elijah, will be the one to initiate and will be the leaders according to Doug Butcher, mga kapatid. The 144,000 will be what? The commandos. Okay? Now, these four messages, it says here, that all who fail to receive into their lives the saving truth of the gospel as revealed in the four messages, they are to recapitulate, mga kapatid. So those who close their ears to the proclamation of the judgment, which is revealed at an hour. Yan po yung judgment message na kung saan ay ipagkaloob at ibibigay sa bayan ng Diyos. At hindi lamang sa bayan ng Diyos, mga kapatid, at the first harvest. Dahil ang first harvest, mga kapatid, ay mangyayari po sa iglesia. Okay? And then it will proceed to the world. And then,
Those who heed not the solemn warning of the day of God's vengeance, which is revealed at that day. This is a day of vengeance, na kung saan ay before the great and dreadful day of the Lord, God will send a message to prepare His people. That's why this message was sounding, or is sounding to the churches. And then number 3, those who heed not the latter rain, which comes at a month. Ito po yung power of the Holy Spirit. Na there is actually 2 phases of the loud cry. No? The message and then the power. So when God's people will be prepared, receiving the message of the hour, they will receive the power of the Holy Spirit and it swell into a loud cry. Number 4, those who do not join His redeemed, the 144,000 who are sealed at a year, all these who fail to make the needful preparation for glory land after the truth is proclaimed to them shall perish at the command of the angelic horsemen whose army numbers 200,000. This is 200 million, mga kapatid. So it's a great message, mga kapatid, na will prepare God's people in these last days na hindi pa lalong o higit na naunawaan po ng ating mga kapatiran sa iglesia. So para po sa ating paghingi ng tulong sa ating Panginoon na atin pong maunawaan ito sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito po sa 6th trumpet. At kung hindi po natin matapos ay araw-arawin po natin, 5 days a week. So babawi po tayo mga kapatid, dahil so nakarang mga buwan ay hindi po tayo naging active because of our activities, other activities. Besides these online activities, meron po tayong face-to-face of personal and other virtual assignments. So tayo po ay manandali ang manalangin. Dakila at mamagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo. Nagpapasalamat na nandito po muli kami upang hilingin po sa inyo ang kapangyarihan ng Banal Espiritu na siyang magpapaunawa po sa amin dahil wala po kaming kakayanan na unawain ang mga spiritual things. Ngunit kayo po ay promisa o nagbigay sa amin ng panyaya na kung kami lamang ay lumapit po sa inyo sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan ay mangyari nawa na kami po ay inyong gamitin upang maunawaan ito at ganun din po may share po namin sa aming kapwa Adventista. At sa aming mga kaibigan na sumusubaybay po sa programang ito, nawa ang kapayapaan ang siyang manahan sa aming mga puso na may pagtitiwala po lamang sa inyo. Ito po aming iniasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Itong ating pag-aaral ay taglis, mayroon pong Tagalog at English. At kung hindi nyo po makuha ang mga bagay na akin po in-explain sa English, meron po tayong Tagalog na translation po dito sa ating presentasyon. Ano po? At maaari lamang po ninyong balikan ang mga aral na ito at matatagpuan po yan sa timeline ko, Glenn Barrero Pistanio, and then sa atin pong YouTube channel, SDA Online Study. Na ito po ay para po talaga sa ating mga kapatiran na kung saan ay nagpapatuloy po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay, now, dito po tayo sa verses 16 to 19 dahil ito po yung 6th trumpet actually mga kapatid ay napakahaba, tutungo pa po tayo at atin pa pong malampasan yung chapter 10 at darating po tayo sa chapter 11 na kung saan ay yan po ay doon po sa chapter 11 na ay mapag-aralan po natin yung 7th trumpet.
Ngunit ito pong ating pag-aaral dito sa sixth trumpet ay mahaba po ito. Kaya akin pong pinuputol-putol para at least mabalik-balikan po natin. Dahil hindi po natin madala sa isang oras lang po ang ating pag-aaral na ito. Because this is a spiritual and spiritual things that will happen sa ating kapanahonan ngayon. Because we are now in the sixth seal. Ang ating panahon ngayon, nasa sixth seal po tayo. Sixth trumpet, by the way. At it is correspond with the sixth seal as well. No? Kaya sabi po rito, and the number of the army of the horsemen were 200,000, 200 million. And I hear the number of them. So it is it symbolical? No. It is a number like the 144,000 because when John saw, okay, and heard the number, okay, he actually heard the number 144,000. So it is a number. So it is literal, mga kapatid, no? And sabi po rito, and thus I saw the horses in the vision. So it is a vision actually na pinakita ng Panginoon kay John, ano? And them that sat on them. So ito po ay nagsasalarawan po ng 200 million horses. At sa ating pong pag-aaral, ayon sa propesya, ang horses po ay gospel workers, or they are actually the one that preaching. Yan po na pag-aralan natin sa Zechariah chapter 1 verse 18. Ang ganun din po sa Zechariah chapter 6, ano, na may mga horses po doon. So they are actually Christians or workers that God had actually commissioned to preach the message. At sabi pa po rito, and them that sat on them having breastplates of fire and of jacinth and brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions. So ano po ang kahulugan nito? Kaya isa-isahin po natin ito. Ano po ang kahulugan ng heads of lions? And out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. So ito po ay yung horses na ito ay may lumabas na apoy, usok, at brimstone. Ano pong ibig sabihin yan? Kung itong mga horses ay Bible workers or manggagawa ng Panginoon, then the one that come out of their mouth will be what? Message. So ito pong fire is a message of the Holy Spirit, the Spirit of truth. And then the smoke is the sacrificial offering of Jesus Christ. Christ our righteousness ang ipipreach, mga kapatid. And then, brimstone, judgment. This message will also bring judgment, mga kapatid. So by these three was the third part of men killed. So sa pamagitan ng mga mensaheng ito, ay ito'y nakakamatay. Nakakamatay bakit po? Dahil ang taong hindi tumanggap ng mensaheng ito ay talagang mapahamak. Ngunit kung sila po ay tumalima at tatalima po, makinig at may sakabuhayan po ang mensaheng ito, then they will be spared from destruction. Yan po, mga kapatid, yung sixth seal. Ano? So, ito po yung malawak na pag-aaral po dito. Sabi pa po rito, for their power is in their mouth and in their tails. Okay. So ang kapangyarihan po ay nasa kanilang mga baba, sa kanilang bibig. Dahil dyan po maglalabas ang mensahe na ikaliligtas. Ngunit ikakapahamak din ng mga taong hindi tumanggap. Okay? And their tails, mayroon din pong kapangyarihan ng kaniyang buntot. Ang buntot na ito, mga kapatid, ay mga followers. Ano? Ang pagbuntot po, mga kapatid, ay it represents the followers.
Kaya may kapangyarihan din po mga kapatid yung followers. Bakit po? Dahil hindi na po sila mamamatay. This is the second fruit. Na kung ang 144,000 in the first fruit of the same or the harvest, then those who will follow during that time when the power of the Holy Spirit will work through His servants, the messengers, the 200 million. Yan po mga kapatid, ay talagang mag-gather po yung great multitude that no man could number. Kaya hindi mabilang na panong ng tao, karamihan. Kaya tinawag po siyang great multitude. Ang great multitude, hindi po talaga mabilang yan. Yung 200 million mga kapatid is a number. So gaano kalaki o kadami ng manggagawa at that time mga kapatid sa pagtatapos po ng gawain during the sixth seal at extended up to the seventh seal, seventh trumpet mga kapatid. Kaya mabanggit din po yan sa ating pag-aaral sa seventh trumpet. These verses immediately evoke the question, who are these horsemen and horses numbering 200 million each? The army which is to slay the third part of men. So, kaya nga po binalik natin yung interpretation ng ating church na kung saan ito po ay natagpuan nila or mababasa po sa writings ni Uriah Smith. Na kung saan ay si Uriah Smith ay nagkopya ng propesiya ni Josiah Litch. At ngayon, karamihan po sa ating mga pastor, mga ministers, ay ginagamit po ito na pagtuturo. Na itong 200 million had already been fulfilled during the Ottoman Empire. So, ito po ay napakalayo. Bakit po mga kapatid? Dahil kung yun po ay natupad noon, ang tanong, mayroon pong bang nakatala sa kasaysayan na itong 200 million ay pumatay? Wala po tayong makikita sa kasaysayan. Dahil ang Ottoman Empire o Turkey ay hindi po nagkaroon ng 200 million army. Kahit ang China nga po ngayon na kinikilala po na sleeping giant ay hindi po natin masasabi na magkaroon sila o nagkaroon sila ng 200 million army. Yan po isang malaking tanong. Kaya nga po hindi natin matanggap at ayon sa kasaysayan at ayon po sa inspirasyon, yan pong sinishare na interpretasyon patungkol sa 200 million ay isang paglinlang na hindi po yan ang mensahe ng Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon na mayroon pong ihahanda, mayroon pong apat na mensahe for an hour, a day, a month, and a year. These are actually representing the four messages that after the angels had been released from the bondage, from the dark ages, ay inihanda po ng Panginoon ang kanyang iglesia sa mga mensahe ng oras ng paghukom, araw ng paghihiganti, month or during the time of the loud cry, yung outpouring of the Holy Spirit, and then the gathering of the saints, the first fruit. And then it will be actually the start of the year of Jubilee, na kung saan ay yan na po yung Feast of the Tabernacle na atin pong mapag-aralan sa Leviticus chapter 23. Dahil mayroong tatlong rites po doon, tatlong fiesta. Una, Feast of the Wave Sheaf, Feast of the Wave Loaves, and a Feast of the Tabernacle
that these are actually symbolizing the gathering of the first fruit. Okay? And when the first fruit will be gathered, they are actually the one that will be waved because they are matured. And then after this, all the harvest of the earth will be gathered in the temple. Yan po yung nangyari noon. The first and second harvest will be gathered in the tabernacle for a feast. Okay? So yan po yung kabahagi dito sa verses 16 to 19. In answering this question, it is to be remembered that likewise the four angels were to slay a third part of men. Also that they symbolize the fourfold message brought to view in preceding paragraphs. Unmistakably, therefore, the army of horses is figurative of the workers who proclaim the final message. Yan po yung sinasabi natin. That the symbol horses is correctly interpreted to represent gospel workers in further borne out by Zechariah 14 verse 20. Kaya binalik po natin yan at sinabi ko po na doon din po sa Zechariah chapter 1 verse 18 and then Zechariah chapter 6 ay nabanggit po yung mga horses na ito. There, horses are used to symbolize preacher or preachers. Those who sound the bells, the alarm of warning, the message of salvation. So napakaganda mga kapatid that these are all representation of how God works, that He uses people through the symbol of horses na kung saan ay sila po magdadala ng mensahe. Like the locust, maalala po natin yung during the time of the fifth trumpet, na kung saan ay mayroon pong star na nahulog. Okay? At yun po ay nagkaroon ng usok at lumabas po yung locust. At actually it represents what? Represents the early Christian church. So ito po yung locust, therefore they represent the messengers of God, but under different circumstances. Na kung sana ay mapag-aralan po natin yan sa mga kasulatan sa warning paradox of Zechariah 6. Kaya binanggit po natin yung Zechariah 6 dahil doon po ay pinakita po yung sets of horses. Ang unang horse po doon ay pula, okay? Ang pangalawa po ay black, ang pangatlo po ay puti, at yung pang-apat set of horses, actually bay and grizzled. So there are two kinds of leaders in the last days. Those who are bringing the message of purification and those bringing the message against it. Okay? So yan po mga kapatid. So as the horses are representative of the gospel messengers, and as they are controlled and guided by their riders. Kasi ang horses po, kung siya po yung Bible workers o mga missionaries, then the horsemen are actually the guardian angel or the divine beings that directed na siya po yung magli-lead, na ang horse na naman po ay pupunta yan kung saan ang leadings, So yan po yung representation po dito. Then the horsemen, it automatically follows are figurative of the angelic host who lead and direct the saints in their work of proclaiming the message and subsequently in killing the third part of men who reject it. Kaya mga kapatid, yun po yung napakasagrado na mensahe na inihanda po ang bayan ng Diyos para maunawaan po ito na itong 200 million na horses with horsemen are actually figurative of God's workers na kung saan ay sila po ang gaganap ng huling warning para sa
sanlibutan. And those who will reject will be slain. Yan po mga kapatid. Kaya may warning at pinapaunawa po ang mga mensaheng ito. Hence, their having breastplates of fire, protection of the spirit, and of jacinth and brimstone. So these are actually representation of God's protection na kung saan ay ang bayan po ng Diyos during that time will never die. Hindi na po sila mamamatay. What then we may ask is the power of the horses. These 200 million horses, we have learned, symbolize a great army of gospel workers, from whose lips go a message which means life or death. Kaya sa panahon yan mga kapatid ay yung mensahe talaga ay life or death. Ano? Kaya may third part of men that will be slain during that time mga kapatid. At ito po ay talagang the ultimate and the final course is actually going to the 7 last plagues. Kaya yung mga wicked po ay parusahan. So ito po yung that therefore must be the power in their mouth. Ayan po yung atin pong talagang pinapaunawa po mga kapatid na hindi po yan baril. Kasi sa interpretation po ng ating mga ministro, ng mga pastor, ay ginamit po nila yung sulat ni Uriah Smith to conclude that it had been fulfilled during the time of the Ottoman Empire. Pero mga kapatid, hindi po yun ang tunay na inspirasyon dahil yan po ay paglihis sa tunay na kahulugan po ng mensaheng ito. Na kung saan ay sabi rin nga po rito, consequently the fire, smoke, and brimstone which issue out of their mouths are figurative of the message which they proclaim, the power of the Holy Spirit, yan fire, and the sacrifices of Christ, the smoke, and the destructive judgment of God, the brimstone. By this threefold message was the third part of men killed. Yan po yung tumpak na kahulugan po ng sixth trumpet. Ano po? Na ito po yung mga events na mangyayari. The nations and kingdom that will not save, they shall perish. Yan po mga kapatid yung mangyayari. Kaya na-prophesy din po yan sa book of Isaiah, chapter 60, verse 12. Yeah, those nations shall be utterly wasted. Dahil ang sino mang hindi po tumanggap sa mensahe during that time will be destroyed. Okay? So, itong 200 million mga kapatid are messengers from God that will actually send the message or give the message during the loud cry na kung saan ay ito po ay bunga ng swelling. Kasi sabi nga po sa inspiration, early writings 277, there is another angel that will give force and power to the third angel's message. And it will what? Swells into a loud cry. Kung mag-swell po siya mga kapatid, talagang lubhang marami po ang mga lingkod ng Panginoon na gagamitin. At ayon po sa propesya ni Amos, kung atin pong basahin sa chapter 9, ay mauunahan pa po yung nagtatanim. Ibig sabihin yung nag-aani ay talagang it will be very fast, speedy. Kaya mga succession of events mga kapatid, it will be rapid ones. Sabi po sa inspiration, ano? Sabi pa po rito, lift ye up a banner, set the Lord upon the high mountain or God's holy church. Exalt the voice
the proclamation of the gospel unto them. Shake the hand, that they may go into the gates of the nobles. I have commanded my sanctified ones the ministry. Ayan. So ito po mga kapatid yung ministry na mangyari. Kaya yung mga minister natin ngayon mga kapatid, they will be the first to feel the stroke of the authentic God. Why? Because they are not heeding to God's warning. Na kung saan ay dapat po ituro ang tama. Pero ano po ang tinuturo ay huwag kayong makinig dyan. Yan po yung tinuturo ng mga ating mga pastor ngayon, mga kapatid, na huwag po tayong pakinggan na kung saan ay itong mensaheng ito hindi po kanila pong hinahadlangan na makarating po ito sa sa ating iglesia. Ngunit ganun pa man mga kapatid ay hindi po siya mapigilan because the prophecy will be fulfilled. Kaya sabi pa po rito, I have also called my mighty ones, the angelic host. Kaya yung 200 million mga kapatid may angelic host, ano? Kaya ginagabayan po sila ng angel and they will not be destroyed or they will not be killed, mga kapatid, during that time. Bagamat nandoon po yung sandilo, di po ba? Mayroon pong sandalo na mangyari, death decree. Papatayin po yung hindi nag-observe ng Sunday. Pero during that time, God will protect His people. So these 200,000 horses na kung saan ay guided by the angelic host will not be destroyed. Hindi po sila mamamatay. Dahil nandyan po yung judgment din ng Panginoon. For mine anger, even them that rejoiceth in my highness. The noise of a multitude, the army of. Revelation 9:16. In the mountains, like as of a great people, a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. The Lord of hosts mastereth the host of the battle. They come from a far country. Dahil kung atin pong pag-aralan ng Isaiah chapter 2, ano? At saka Micah chapter 4, the same content mga kapatid, na the mountain of the Lord in the last days will be what? Will be exalted above other mountains. And nation shall what? Shall draw or shall come into it. Yan po yung napakabilis na pag-aani po sa second harvest. Na kung saan sabi pa po rito na the Lord of hosts mastereth the host of the battle. They come from a far country, from the end of heaven, even the Lord, and the weapons of his indignation to destroy the whole land. So, before pa man darating si Kristo, mga kapatid, mangyayari ito. Okay? So, yung pag-destroy po ng kingdoms and nations ay during the time when God's people will be purified. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos. Nagagamitin niya po ang great army to destroy the world. Not na yung ating paniniwala kasi mga kapatid, na instant pag dumating si Kristo, ma-destroy lahat ng nations. Yan po ay pagpapaligaw o nililigaw po tayo. Yan po yung unang ating pagkaunawa. Ngunit ang liwanag po ng propesya ay pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Na even Ellen G. White prophesied that there is somebody what? TM, Testimonies for Ministers, 475. Ano pong sabi doon? Na-quote po siya yung, kinote po yung Malakay chapter 4, 5, and 6. Anong sabi doon? Na, behold, I will send Elijah before the great and dreadful day of the Lord. Sino itong Elijah? Yan po ba yung Elijah na dati? Or a symbol or representation na there is somebody. Kaya si Ellen G. White po ay nagsabi, sabi niya, somebody is to come
in the power and spirit of Elijah. Ibig sabihin, hindi po yung literal na Elijah ang darating, kundi the power and spirit. Ano po ba ang kapangyarihan na nagampanan or naranasan ni Elijah? God actually demonstrated His power through Elijah. Na kung saan ay sa salita po ni Elijah at sa kanyang pananampalataya, pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, mga kapatid, ay yung, di ba walang ulan? So God demonstrated the power. Noong nag-alay po ng tupa na nagkaroon po ng showdown, 450 prophets against one. Ano pong nangyari? God demonstrated the power of God. Kaya in these last days, mga kapatid, somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And when it comes, what will the reaction of the people? They say, you are too earnest. You are not interpreting the scripture in the right way. Let me teach your message. Yan po, ibig sabihin, itong darating o dumating na mga kapatid na mensahero ay mag-interpret ng propesya. Mag-interpret po siya ng mga vision na inihayag kay Ellen G. White, mga kapatid. Kaya itong prophet na ating pinag-usapan, mga kapatid, ay dumating na na-prophesy po siya na the 1888 message that was rejected will be what? Will come back. Dahil after noon, mga kapatid, sabi ni Ellen G. White, na 2 years after sana nung 1888 message, ay nasa kingdom era na. Dahil ang tinuturo noon, mga kapatid, is about the 144,000. Dahil yun po yung unang vision ni Ellen G. White. The purpose of the Seventh-day Adventist is what? Is to gather the 144,000. Pero anong nangyari sa church natin? Noong naghagis ng net ang mga manggagawa, ay umani po. Nagkaroon po ng nakapasok doon sa net yung bad fish. Kaya pagdating po yan sa shore, ay pipiliin yan. So, kailangan po ng purification dahil mayroon po doon sa net na hindi pwede makain. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap. Ganon din po sa spiritual. Kaya nga po ginamit yung mga parables para maunawaan po natin na when you cast your net to the sea, ano po mangyari? There will also be bad fish na hindi katanggap-tanggap. Kaya pagdating sa shore, ano pong gagawin? Ay magkuhan muna, ay itanggalin yung mga hindi makain. Okay? So the same is what will happen. There will be purification. Kaya sa ating iglesia, mga kapatid, mayroon pong mensahe ng sealing. Sealing of the 144,000. And this will be the first fruit of the harvest. Okay? At sabi pa po rito, kung atin pong pag-aralan ng Isaiah, Isaiah 13 verses 2 to 13, kung inyo pong mapapansin po dyan, basahin ko po sa Tagalog, mananambitan kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito'y darating na parang kapahamakan mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ng manghihina arang puso ng bawat tao ay matutunaw at sila'y matatakot. Ay ngayon pala nga po, mga kapatid, sa mga sakuna na nangyayari po sa kalagayan po ng Pilipinas sa ngayon, ay atin pong mapapansin na parang nanlulumo ka na. Bakit? Ang ilang taon mong
pinaghirapan, kotse, bahay, ari-arian, ano po nangyari? Sira. So ito po ay mga patikim lamang. Ano? Kaya sabi po rito, sila'y matatakot ang mga paghihirap at mga kapanglawan sa kanila. Sila'y masasakit na gaya ng isang babae na nagdaramdam. Sila'y mga mangha sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay magiging parang ningas, tiwangwang, at ang kanyang lilipulin ang mga makasalanan doon, sapagkat ang mga bituin sa langit at ang mga konstelasyon niyaon ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at ang buwan ay hindi magpapasikat ng kanyang liwanag. Aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang masama dahil sa kanilang kasamaan. At ang aking paliliksihin ang kabantugan ng palalo, at ibababa ko ang kambugan ng kakilakilabot, isang tao kaysa sa gintong kalso ng offer. Kaya't aking yayanig ang langit, arang lupa ay lilipat sa kanyang kinaroroonan sa puot ng Panginoon ng mga hukbo at sa araw ng kanyang mabangis na galit. Mga kapatid, ang mga nangyayari ngayon ay hindi pa po yan. Yan po ay patikim lang ng kalikasan. Dahil sa kasamaan po ng tao sa lupang ito ay nagagalit po ang kalikasan na kung saan ay nangyayari po ito. Idalangin lamang po natin mga kapatid na tayo'y ligtas, na tayo'y hindi mapapahamak. Sabi rito mga kapatid, Elisha. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Kasi napapansin po ni Elisha na wala na siyang kasama, katulad po kay Elijah, na kung saan ay talagang nag-iisa siya. Pero sabi ng Panginoon, there are still faithful beyond those people who have not bowed down their knees to Baal. Kaya ganun din mga kapatid sa iglesia at ganun din po sa karamihan na mayroon po diyang mga banal na tatawagin po ng Panginoon in due time. If our eyes were open as were the eyes of the young man, we too would see an angelic host round about Elisha's of today. Di po ba? Si Elijah po ay kanyang binigay po yung mantel. Kaya mayroon pong alagad ang Panginoon. Kung sa ngayon mga kapatid ay wala si Elijah, ngunit ang kanyang espiritu at kapangyarihan dyan. At ikaw at ako ay magiging Elisha. You will have the mantle na kung saan you will be representing the Elijahs of today. Na kung saan ay nandyan po yung mensahero. Kung sabihin natin mga kapatid, namatay na yun, ang mensahero yun. Pero ang kanyang mensahe nandyan pa rin. At yun po ang ating pinag-aralan ngayon. Okay? Ngayon po ay ating napag-aralan itong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na kung saan ito po yung rod that speaks, the shepherd's rod. Na kung saan ay sino pong shepherd? Wala pong iba. John 10:11. Who is the good shepherd? Jesus. Jesus is the good shepherd that has given us the rod, the message. Micah 6:9. Hear ye the rod, and who hath appointed it? So God Himself is the one that brings this message na kung saan ay ginagamit lang po tayo. Kaya ating mga pastor, sa mga manggagawa, wag po kayong magalit. Ito po ay mensahe ng Panginoon para po sa atin. So the very fact
of such a multitude of workers speaks for itself that they are engaged in reaping the harvest of the world. Ito po pala yung mga kapatid, na kung saan ay sinabi nga po, and now as to what swelled the number of preacher from 144,000 to 200 million, the Lord says, I will also take of them. Sino po ito? Of those whom the 144,000 shall bring from all nations. Ibig sabihin mga kapatid, ito may mga converts. The first converts of the 144,000 after the fulfillment of Isaiah 66 verse 16. And 19 actually mga kapatid, dahil doon sa 19, sa verse 19 ng 66, sabi po roon, and the escape of them will be one, will be sent even afar off sa lahat ng mga nasyon para makita ng mga hintil ang kapangyarihan na manggagawa ng Panginoon during that time. Kaya the very fact of such a multitude of workers, 200 million, speaks for itself that they are engaged in reaping the harvest of the world. Kaya mag-swell po siya mga kapatid. Kaya napakarami. Kaya sabihin natin, konti yata ang maliligtas nito. Kaya they accuse this message that we are teaching only the 144,000 will be saved. No, that is wrong. The wrong representation of those preachers who are against the message. They don't know the message. Maybe some of them may know it, but because of the salary that they are actually receiving from, they are obliged to defend and to oppose this message. Kaya sa akin mga kapatid, hindi ko po inalanta na hindi po ako mapabilang dahil meron po nagsabi sa akin na presidente ng conference, if you just recant your message, then we will hire you. Pero mga kapatid, sabi ko, I cannot recant because this is the word of God. Like Martin Luther. Martin Luther did not recant. Hindi niya po binaliwala ang katotohanan. Tumayo po siya. Ang ganun din po ang ating kalagayan. Bagamat minsan at kadalasan ay tinatakwil sa iglesia, tayo po ay patuloy na magsasalita. Dahil ang Panginoon po ay nagnanais na ang kanyang iglesia ay mabigyan po ng aral ng katotohanan na kanyang ipinagkaloob sa atin bilang iglesia. Okay? Now, here in pledge word, God foretells in clearest tenor that many of those whom He brings into the church after the purification will join the 144,000 in proclaiming the message to the whole world when the earth is lightened with the glory of the angel. Ito na po mga kapatid ang fulfillment ng mighty angel sa Revelation 18:1. At yun din po ang fulfillment sa Revelation chapter 14 verse 17 that there is another angel. Pagkatapos po mga kapatid ng fourth angel, mayroon pong another angel doon, the fifth angel. Kaya doon sa Word to the Little Flock, page 11, ay sinabi po ng asawa ng propeta, James White. Sabi niya po na in Revelation 14, there are 5 distinct angels that had been mentioned or distinct messages that will be brought about in the fulfillment of the prophecy. Kaya ito po yung prophetic insights on the book of Revelation natin pong dinadala sa inyong mga pintuan na ang Diyos lamang ang makabukas niyan sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan. So then, sabi po rito, then shall the sons of strangers, says the angel, or says the Lord, build up thy walls, and their kings shall minister unto thee. For in my wrath
I smote thee. The sons also of them that afflict thee shall come bending unto thee. Kita mo yan mga kapatid, nasyon na yan. Mga presidente pa, mga princesses will bow down to the 144,000 to agree and to be a part of the 200 million. And all they that despise thee shall bow themselves down at the soles of thy feet, and they shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Zion is God's people. Kaya sabi roon sa Revelation chapter 14, di po ba, na there will be what? The Lamb and the 144,000 standing on Mount Zion. So that's actually the essence of the message, mga kapatid. Now, once the church will be purified, it will be a church triumphant. Na kung saan He will gather the first fruit, the first of the first during that time, mga kapatid, na kung saan ay magagather po yung 200 million. The one that respond to the call of the 144,000, and it will actually close the message to the world. Violence, sabi po rito sa Isaiah 60, violence shall no more be heard in thy land, dahil may kingdom. Yan po yung katumbas na rin po ng mensahe natin sa Daniel chapter 2. Ano po? That the stone was cut out of the mountain, and the stone became what? Became a great mountain and filled the whole earth. That is verse 35 of Daniel chapter 2. Kaya napakaganda mga kapatid kung atin pong balikan ang ating pagkaunawa po sa mga propesiya. Kaya sabi po rito, the sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Ang karamihan po mga kapatid, ginagamit dito na second coming o third coming po ito during the time of the new heaven and new earth. But mga kapatid, this is the first application. Okay? Na kung saan ay mangyari muna yan, patikim yan mga kapatid. God will make it possible that His people will dwell. Isaiah chapter 11. Yung chapter 11 mga kapatid ay ginagamit din po na para bagang ito ay second coming or during the time of the new heavens and new earth. Pero mapapansin nyo po dyan mga kapatid sa verse 10 and 11 na mayroon pang mga Gentiles yan. They actually they have seen the glory of that land because God's presence was there. This is the fulfillment of all the prophecy that had been actually given to the Israelites. It will be fulfilled through His church today. Saan po mababasa yan? Okay, Prophets and Kings. Yan po sa inspiration. Prophets and Kings, page 713, 714. Kung balikan mo ang page 19, page 22, at saka page 725. That this church will be a conquering church. Church triumphant mga kapatid. Na sabi rito, and it shall come to pass that in all the land, said the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein, and I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. Then shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people. And they shall say, the Lord is my God. Wow. Napakaganda mga kapatid. This is a close relationship with God and His people during the time. Kaya we are still expecting this na mangyari mga kapatid. Because in Zechariah 13, kung atin pong balikan ng verse 1, sabi po dyan,
in that day, there shall be a fountain that will be open to whom? To the house of David. Kaya kung marinig po ninyo yung mga Davidian, wag naman po kayong matakot. Ano po? Because it is in the prophecy. Sa prophecy po, na in that day, there shall be a fountain that will be open to the house of David. Pag sinabi mong house of David po, di po ba sila'y Davidian? Ano? Kaya sa akin mga kapatid, nung aking narinig ito na Davidian, I'm not afraid. I was actually reviewing and nag-research po ako. Ano bang mga Davidian na ito? May pagkakaiba pala doon sa warning ng mga pastor na Branch Davidian. Kasi yung Branch Davidian actually kulto talaga po yun. Dahil inumpisahan po yan ni Benjamin Roden at later as talagang kinuha ni Vernon Howell yung leadership of that Branch Davidian. And then he proclaimed himself as David Koresh. Kaya mga kapatid, ito po yung mga mensahe na kung saan ay magpapagising po sa atin. Na ito po ay part ng pag-aaral po natin sa sixth trumpet. Ngunit hindi po tayo lalampas, ano? Dahil time na po natin. At bukas po, atin pagpatuloy po ito mga kapatid. Atin pong araw-araw nito. 5 days a week. Next week po ay Monday to Friday. Babawi po tayo mga kapatid, ano? Dahil marami pa po tayo mapag-aralan dito sa prophetic insights on the book of Revelation. And marami pa po sa prophecy ng Daniel. Atin din po yung prophetic insights on the book of Daniel. And that will be our next series mga kapatid. Kung matapos natin yung Revelation chapter 1 to 22. Dito pa lang po tayo sa chapter 9 ng Revelation. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Kung mayroon po kayong katanungan, ay maaari lamang pong isulat. At bisitahin po yung ating mga site, yung prophetic insights on the present truth. You can type that one in the browser. And also Meet in Due Season. Mayroon po tayong Sabbath School lesson din po. Meet in Due Season, advanced commentary on our Sabbath School lesson. You can also follow that one. And it is actually available in PDF file and Flipbook online and then our site. At sa mga video naman mga kapatid ay you can just type our channel is the A Online Study. Yan po yung channel natin sa YouTube. Kung hindi pa po yan kilala ay we will try later mga kapatid na kung ma-type po natin yan at lalabas po yung YouTube channel natin, then you can just follow it. Okay? So maraming salamat mga kapatid at sa patuloy po ninyong subaybay po sa ating programang ito. Bagamat hindi po lahat natin na discuss lahat. Kung may mga bagay po na hindi natin na-tackle for this day, ay maaari po na itanong po ninyo kung may mga tanong kayo at atin pong sagutin by God's power mga kapatid. Dahil ako po ay instrumento lang po tayo na ginagamit ng Panginoon para po maibahagi po ang mensahe ito. Sa ating pong pagtapos, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailanlang ng aming samot dinig nagpapasalamat sa mga biyaya at kapangyarihan ng inyong mga salita na siyang nagbigay sa amin ng karapatan, Panginoon, na tumalima sa liwanag na amin pong narinig. Malapatin nawa, Panginoon, na tulungan ang bawat isa, especially sa aming mga kaibigan, mga kapatid ng mga Seventh-day Adventist, nawa sila po ay magpatuloy na mag-aral sa inyong mga salita dahil ito po ay inyong salita, hindi po sa akin. Hindi po sa anumang grupo, kundi ito po ay inyong nais na mapahayag
sa inyong bayan. Salamat Panginoon at isahin po kami sa bigkis ng kapayapaan at pagmamahal namin pong maunawan at matarok ang kayawagaan ng mga salita po ninyo. Amin pong inanyayaan na patuloy po kayong magbantay sa pamagitan ng mga anghel at banal na espiritu na siyang gabay sa amin sa aming pamumuhay Kristiyano. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. That the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid at bukas po magkita po muli tayo by God's grace.